Good day guys, mga paps, mga moms. Welcome back to my channel. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano ang wiring ng non-battery operated at battery operated na mga motorcycle. At kung paano din natin malalaman kung ang motor ba natin ay non-battery operated or battery operated. Simulan po natin dito sa non-battery operated. Malalaman po natin na non-battery operated ang ating motorsiklo sa pamamagitan po ng ignition switch. Ito po ay mayroong 4 na wire. Kapag nakakita po kayo ng 4 na wire, ibig sabihin ang inyong motor ay non-battery operated. Sa wiring po ng non-battery operated at battery operated, hindi ko na po ilalagay ang color coding ng mga iba't ibang brand ng mga motorcycle. Isusulat ko lamang po yung mga common na wire na ating nakikita. Okay. Pero yung sa ibang wiring dito, hindi ko na po ilalagay dahil ito pong non-battery operated at battery operated ay lahat na ng klase ng motor po. Okay po, umpisahan po natin dito sa ignition. Sa ignition switch. Dito po natin malalaman na ang ating motorcycle ay non-battery operated sapagkat siya po ay may 4 na wire. Okay. Ang isang wire po ay papunta po siya dito sa battery. Yan. Galing po siya ng positive terminal ng battery. Okay, at pupunta siya ng ignition switch. Sunod po ay mayroon po itong wire na accessory wire. Yan, accessory wire po yan. Yan. Dito po nakatap sina busina, turn signal. At kung may push start kayo, dito rin po siya nakatap sa accessory wire. Sunod po ay si kill switch. Okay. Si kill switch po ay papunta po siya ng 5 pin AC CDI po. Ito po si AC CDI. Kapag non-battery operated po, siya po ay si AC CDI. At ang isa po dito ay ground. Yan. So ground po yan. Kaya may 4 siya na wire. At ang kulay po ng kill switch ay black na may white stripe. Ito po ay common. Yan. Ito po ay si kill switch. Okay. Okay, dito po tayo kay stator. Si stator po ay may yellow wire. At siya po ay papunta kay rectifier. Yan. Kuminsan po sa iba ay mayroon siyang yellow na may red wire. Okay. Sunod po ay white wire. Si white wire po ay papunta po siya dito. Yan. Ito po yung tinatawag na charging. Kuminsan sa ibang motor ay white na may stripe na red. Okay. So yan po ang common na makikita natin. At next ay ground. Mayroon po siyang ground. Sunod po ay si primary coil. Ito po yung supply AC na papuntang AC CDI. Kulay ng wire niya ay red with black stripe. Sunod po ay dito tayo kay regulator rectifier. Mayroon po siyang wire na papuntang negative ng battery. So nandito po siya. Yan. Tapos sunod po ay ang positive. Dito kay rectifier, papunta po siya dito sa positive ng ating battery.
Sunod po ay dito kay pick-up coil or pulser coil. Kuminsan trigger po ang tawag dito. Si pulser coil po ay papunta po siya ng ACCDI. Yan, dito siya papunta. Kuminsan po ay mayroon siyang wire na blue white o kaya blue yellow. At pagkatapos ay ang kanyang ground. Dito rin po natin malalaman na ang CDI natin ay non-battery or battery operated, sapagkat mayroon po siyang size. Ito po ay maliit lamang at kunti po ang kanyang mga parts. Samantalang sa DC po or sa battery operated, ito po ay malaki at marami po siyang parts. Next po ay mayroon po tayong wire dito. Siya po ay papunta sa ignition coil. Yan. Next po ay may ground po siya dito. Yung CDI po natin ay may ground. Yan. Ganun din itong ating ignition coil. Mayroong ground. Ito po yung kanyang high tension wire. At ito naman po yung spark plug. Guys, kahit wala tayong battery, ang motor natin ay aandar pa rin, sapagkat ang kanyang supply ng AC ay galing ng stator. From stator, yung kanyang supply AC, papunta siya dito sa ACCDI. So pagkatapos nun, ibabato niya ngayon dito kay ignition coil ang current. So ganyan po ang wiring diagram ng non-battery operated. Next po tayo dito sa battery operated. Malalaman po natin na ang motor natin ay battery operated dito po sa ignition switch. Siya po ay may dalawang wire lamang po. Ang wire na ito ay galing po dito sa positive. Yan. At isang wire po ay papunta na po siya ng 4-pin DCCDI. Okay. Yan. So ito po ay DCCDI na po ito. Okay. Mayroon din pong 5 wires na DCCDI. Ang tawag po sa wire na ito ay accessory wire. Dito rin po sila nakatap, sina busina, turn signal at push start. Ito po ay wala ng ground at wala na rin pong kill switch, sapagkat pag pinatay natin ang ignition switch, mawawalan na po ito ng power. So mamamatay na ang DCCDI at wala nang supply ng current dito sa spark plug. Next po tayo ay dito sa stator, meron siyang yellow wire at papunta siya dito kay rectifier. Tapos po ang white wire, ito po yung charging, siya naman ay papunta dito. Yan. Of course meron din po siyang ground. Next po dito sa rectifier, mayroon po siyang wire na papuntang positive ng terminal ng battery. At dito po, ito po yung papuntang negative ng battery. Yan. Next po tayo, dito po tayo sa pulser coil or pick up coil. Mayroon po siyang wire na papunta dito. Yan. Ito po ay madalas nating makita na ang kulay ay blue with stripe na white or blue stripe na yellow. Yan.
at mayroon siyang ground. Next po ay yung wire dito ng DCCDI papunta dito sa ignition coil. Si DCCDI po ay mayroon pong ground. Yan. Ganun din si ignition coil. May ground din po ito. At ang tawag po dito ay high tension wire. At ito yung kanyang spark plug. And guys, yan po lamang ang kabuuang wiring ng battery operated. Kapag tinanggal po natin ng battery, wala na pong power yan. Wala na pong susuplayan ng DC current ang ignition coil. Kaya kapag lobat kayo, hindi rin naandar ang motor. Dahil nga, ang power source niya ay nandito sa battery. Kaya kapag nalobat, hindi rin naandar. Hindi katulad sa non-battery operated, kahit tanggalin mo ng battery, aandar pa rin dahil ang power source niya ay nasa stator. Kumukuha siya ng supply doon sa primary coil. So guys, sana po ay may naunawaan kayo sa aking video tutorial. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Click na rin ang bell button icon upang lagi kayong updated sa ating video tutorials. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you for watching. Goodbye.